Magandang araw mga kababayan. Ang gobyerno ni Marcos Jr. ay certified. Sindikato na nga. Ito na, nagsalita na po ang Supreme Court at inuutusan na po sila na ibalik itong 60 billion na pondo ng PhilHealth na kanilang kinuha at ginamit sa kung ano-ano, which is bawal. Dapat ang pera ng PhilHealth ay para po sa PhilHealth at hindi pwedeng gamitin sa anumang allocation or proyekto ng gobyerno at hindi po yung ginawa ng nakaraang administration. At isa pa mga kababayan po natin, kung nag-resign po itong si Bibs Singson sa ICI dahil hindi nakayanan pala ng kanyang konsensya ang pagtakpan, ang kabalbalan ng gobyerno ni Marcos Jr. Mantakin mo po mga kababayan, inilagay niya umano ang kanyang sarili sa kapahamakan, pati po ang kanyang pamilya. Kaya naisip niya, bakit niya ginagawa ito kung hindi naman po pumapabor sa kanyang advokasya na gustong mangyari, na hulihin, ikulong ang mga magnanakaw. Dahil ang lumalabas, parang sila pa daw ang naglilinis sa kalat ng palasyo. At ito po, nag-resign na rin ang DOJ Secretary na si Jojo Cades. Ito po ang tinuturo ni Saldico na bagman umano ni Bongbong Marcos at binibigyan ng pera bilang party po ng kanyang kinikita. Wow, kinikita. Parang negosyo, no? Kinikita po sa mga flood control. At yan po yung ating pag-uusapan lahat. At kung kayo po ay bago lang sa video ito, sa ating channel na ito, huwag kalimutang i-like mga kababayan. So ito po, nag-resign ng Undersecretary. Bakit nga ba nag-resign? Ano naman ang sabihin ng sinungaling at ng lokaret na si Claire Castro? Nako po, kahit anong pagdidinay po nila, dahan-dahan na po umaalis itong mga kaalyado ni Bongbong Marcos. Kumbaga, kaysa mauna po silang ipahamak, dahan-dahan na po silang umalis. At ito mga kabayan natin, pagkatapos mag-resign ito, hindi mo na makita itong si Cadiz na ito. Alam mangyari, tatakas yan. At ang napakalaking posibilidad, baka sila yung nagpa-resign. Bago kumanta, pucha, umalis ka na. Ano rin ito? Government official resigns amid allegations of receiving kickbacks from flood control projects. Ivy Reyes is reporting live from Malacanang. My Palace Press Officer Claire Castro claims Justice Undersecretary Jojo Cadiz has resigned from his post. We are still awaiting confirmation from the DOJ because the Undersecretary could not divulge when Jojo Cadiz resigned and whether this has been accepted or not. Meanwhile, a source close to Yusek Jojo Cadiz has told Billionaire News Channel just now that he has been reassigned to another post, although this is still pending confirmation because the DOJ has not released any statement as of press time. If we can recall, Cadiz was dragged into the flood control anomaly over ex-lawmaker Zaldico's claim that he played a huge part in transferring money to what Ko alleges to be the president's house in Forbes Park. Grabe mga kababayan po natin ha. Isa po sa tinuturo ni Zaldico na naghahatid ng pera. At kung nag-resign ito, isa lang po ang ibig sabihin yan. Alam na po natin, no? So talagang aminado po sila sa kanilang pinagagawa. Kasi karon din kung nag-resign si Pangandaman, nag-resign si Bersamen. Pero tingnan nyo mga kababayan, kung gaano po ka-useless at ang ginagawa po nitong ICI ay talagang kino-cover up lang ang kalat kapalpakan ng gobyerno ni Marcos Jr. Kasi yung mga nauna po na mga involved sa sinasabing anomalya ng flood control ay bakit hindi pa po pinatawag? Kagaya po si Bersamen o itong si Pangandaman, itong si Jojo Cadiz, bakit hindi pa po pinatawag? At alam nyo, no, mamaya maririnig natin ang reaksyon ni Claire Castro noong sinabi nga ni BP Sara, dapat imbestigahan pati itong si Bongbong Marcos. Pero syempre, no, makabayan natin, mayroon po siyang immunity. So, untouchable po itong si Bongbong Marcos. Kaya sa totoo lang, kung sila po ay may hiya pa ha, talagang dapat umalis talaga si Bongbong Marcos. Mag-resign na po itong si Bongbong Marcos bago pa magkaroon ng hindi magagandang mangyari. Kasi manaririnig ako na hindi lang si Congressman Kiko Barsaga na suspendido ngayon dahil sa kanyang pakikipaglaban sa corruption ang gustong mag-file ng impeachment. Mukhang mayroon pa. At narinig ko is mukhang galing daw po sa mga dilawan. Paano yan, di ba? Yung mga dilawan is hindi nila tanggap
itong si Vice President Sara na pumalit kay Bongbong Marcos bilang constitutional successor. Mas gugustuhin kasi nila na adik at magnanakaw ang nakaupo sa pwesto. Wag lang po mga Duterte. Paano yan kung may mag-file ng impeachment? Nakalahi nila na, gulo-gulo na yan. Cadiz is once again thrust into public scrutiny after a construction company named JSJ Builders Incorporated has been found to be under his son's name. My JSJ Builders was established in 2023 under Cadiz's then 19-year-old son, now 21 and still in college. This year, JSJ secured 5 contracts worth 251 million pesos, according to a Rappler report. When asked about this firm and Cadiz's ties to it, Malacanang said the president has not spoken about this issue yet, but that they are welcome to any probe clarifying this matter. Meanwhile, still on allegations surrounding his administration, Malacanang asserts that Health Secretary Ted Herbosa still enjoys the trust and confidence of the president. This despite a complaint before the ombudsman over his alleged close ties with the pharmaceutical company. Grabe, no? Talagang ang tindi po ng gobyerno ni Marcos Jr. Pati PhilHealth po, imagine mo, sekretary ng DOH, nirereklamo na rin po ng mga empleyado dahil sa anomalya ng korupsyon. Ibang klase po. Alam mo, maalala ko, no? Ito naman, magkukumpara na naman tayo, mga kababayan po natin. Alam mo, nung panahon ni President Duterte, kapag may involvement ang kanyang sekretary, siyempre, hindi niya naman control ang lahat na kanyang mga tauhan. Ganon din si Bongbong Marcos. Hindi niya naman control. Pero kung nandyan na, may allegation na, may complaint na, may ombudsman na, tapos hindi mo pa tinatanggal, magdududa ka na. Kung siya ba talaga ay walang kinalaman. Diba? Kasi ang tagal niya pa tanggalin Tapos, hinahayaan niya pa. And lumalabas na parang pinoprotektahan niya pa. So, kaya ang gobyerno ni Marcos Jr., dahil sa napakahinang leader niya, wala talaga nangyayari. Puro corruption. Kahit saang ayon siya ng gobyerno. At kung tanungin mo, nakangiti pa. Parang wala sa tamang pag-iisip. At kahit po itong kanyang tagapagsalita, hirap na rin po kahit sa pagngiti, itong si Claire Castro, ay pinipilit niya na lang kasi napakahirap na talagang ipaglaban itong si Bongbong Marcos na napalibutan ng mga magnanakaw at sindikato, pati ang kanyang buong pamilya. Diyos mo, Maribar, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Sandro, abay dawit pala ito sa mga involvement sa korupsyon na sinasabi ni Saldico. Sinasabi nila, si Saldico, si Saldico, nag-ano lang yan, sinungaling yan. Ngayon sabihin nyo, sinungaling. Pero nung hindi pa ito bumaliktad, pinoprotektahan nila at talagang pinapalakpakan nila, no? Yung bawat birada, batikos nitong si Saldico kay Vice President Sara at kay Congressman Pulong Duterte. Diba? Yung binanato niya si 51 billion, binanato niya si VP Sara sa confidential fund, pinapalakpakan nila, grabe, pati yung mga dilawan, itong mga NP. Siyempre, nabibigyan sila ng punto. Dahil, yan nga, isa sa nagbibigay ng budget, nag-allocate, ay itong si Saldico at si Martin Romualdez. Ngayong kumanta, sabihin nila, kaalyado daw ng mga Duterte. Mga hunghang. Tuloy tayo. Company, raising concerns of possible privileges enjoyed by that specific pharma. Now, we asked the palace about Executive Secretary Ralph Recto and his authority as former finance chief when billions of trust fund or balance from government-owned and controlled corporations or GOCCs were transferred, and Malacanang said and insisted that ES Recto was just following the law. My Malacanang is quite packed with headlines today as the president just released a statement that a malversation charge is underway for the Discayo couple. Okay, so yun po mga kababayan natin, no? Siyempre wala po silang inaamin. Lahat ng mga allegation pilit nilang dinideny at ginagawa nilang kasinungalingan. Pero mga kababayan natin, paano po pa sinungalingan ni Claire Castro itong mga allegation laban sa kanyang amo na si Bongbong Marcos, no? Ipinagmamayabang niya pa na hindi daw po kurap ang kanyang amo, pero alam naman ng buong bansa na ito po ay number 1 po na kurapa at ang kanyang pamilya ay kilala ng magnanakaw. Binigyan niya ng second chance, pero imbis na magbago, abay, lalo pang lumala ang kanilang ginawang pagnanakaw, mga kababayan. Okay,
Pagkatapos mag-resign po itong si Babe Singson, ito na naman, may magre-resign na panibago. At lumalabas po ang pangalan nitong si Azorin bilang pumalit dito po kay Magalong. Kasi nung nag-resign si Magalong, si Azorin yung pinalit. Pero ngayon, medyo active pa naman si Magalong eh. Although wala na po siyang involvement talaga, direct involvement, wala na po siyang title sa ICI dahil hindi naman siya advisor ng ICI ngayon. Kung sinasabi niya, tinutulungan niya lang po yung ICI. I don't know. No? So, si Azorin daw po ngayon ang susunod na magre-resign. Kung ano man yung rason, dahil palagay ko parang wala pang buwan eh na magre-resign tong si Azorin. Kung ano man ang posibleng rason, mukhang ganito rin yung kanyang rason sa kanyang pagre-resign sa nararamdaman nitong si Singson at nitong si Magalong. Unang-una, yung pagko-cover up. Pangalawa, mga kababayan, ay hindi na po nakakayanan ng kanilang konsensya na pili lang po yung kanilang iniimbestigahan. Magaling sila mag-imbestiga, may knowledge po sila, at kumbaga expertise nila yan, investigador bilang dating police din, itong si Azorin. And of course, no, bilang dating secretary ng DPWH, yung si Babe Singson, so talagang, kumbaga bagay sa kanila yung kanilang trabaho. Pero dahil sa konsensya nga, naginawa silang tagapaglinis ng palasyo ni Bongbong Marcos, napipilitan po silang umalis. And tama lang, na dapat talaga i-abolish na lang itong ICI, kasi dagdag lang po ito, pasahurin. Kung tutusin, kaya namang gumawa mag-imbestiga ng ombudsman, kaya namang mag-imbestiga ng ibang ahensya ng gobyerno. Bakit kasi may ICI pa? Kasi yan po ay ginawa lang ni Bongbong Marcos para sabihin na mayroon talagang independent commission para mag-imbestiga sa anomalya ng flood control. Pero ang ginawa pa lang purpose ay para i-cover up sila, pagtakpan ang anumang ebidensya na tuluyang nagtuturo sa kanila. Pero hindi nila kayang pagtakpan lahat kasi kusang lumalabas, minsan galing pa po mismo sa kanilang sariling kaalyado. And sino po ang mga tuluyan ng aalis dito? So tama lang na i-abandon na nila itong ICI na ito bago pa sila masama sa paglubog ng administrasyon nitong si Bongbong Marcos. Tuloy natin to. Antonio Carpio says the Executive Secretary and former DOF Chief Recto's move to transfer trust fund from PhilHealth and PDIC would constitute technical malversation over a unique provision authorized in the 2024 GAA, transferring fund balance from those two GOCCs. Under the Constitution daw po kasi only the President can transfer savings and that these trust funds should only be used solely for their purpose. So for PhilHealth, dapat for PhilHealth purposes lang daw po. Nabanggit naman din po ni Justice Carpio ang patungkol sa provision na ito mula sa GAA 2024. At yun lamang po ay sinunod ng DOF at to sweep the idle funds from the GOCCs, ito naman po ay bago po ito naganap. Inaprubahan po ito ng OSG, Office of the Government Corporate Council, Governance Commission for GOCCs, COA, pati po ang PhilHealth Board. So, sumunod lamang po ang DOF sa pinag-uutos na naaayon po in line with the GAA 20. Alam nyo, no? Inamin po mga kababayan po natin ng manager ng PhilHealth kung bakit sila nag-aproba sa pag-release. Supposed to be 89 billion yan eh. 89 point something. So almost 90 billion. So hindi kasi isang release ng pera. So ang releasing noon is parang hiwa-hiwalay. So ang kabuuang na release po nila 60 billion. So may natira pa na more than 90 billion. Imagine mo kung kaano karaming pera po mga kababayan po natin. Yung 90 billion. 1 kilo, bawat 1 milyon. 10 milyon, 10 kilo. 100 million. 100 kilo. 1 million. O 1 billion yan. Ganun karami ang 1 kilo. So 60 billion po. Mga kababayan po natin ang kanilang kinuhang pera. Ang dami. Siguro pinaghati-hatian ng mga yon. At sinabi po mismo sa Senado ng manager ng PhilHealth na pumayag sila na ma-release ang pera dahil sa utos ni Bongbong Marcos. So ibig sabihin lang, lahat po na mga pumayag na i-release ang pera, pumirma, ay dahil sinunod lang nila kung ano ang kagustuhan ni Bongbong Marcos. Diba, Claire Castro? So, hindi pwede na wala na namang
kinalaman si Bongbong Marcos dito. Hindi pwede na sabihin, no, na hindi lang siya yung nag-release ng pera or hindi lang si Ralph Recto yung nag-release dito. Lahat yun ay ginawa nila dahil sa kagustuhan ni Bongbong Marcos. Ito daw po mga kababayan po natin, itong si Ralph Recto ay pwede palang makasuhan. So kasama na po siya ngayon sa plunderer. 167 billion fund transfer. So ang laking pera kanyang transfer. Paano pa yung mga involvement niya sa iba't ibang flood control project. Grabe po mga kababayan po natin. Kaya talagang hanggang ngayon, kapit na kapit pa rin sa posisyon itong si Ralph Recto. So, iniwanan niya yung Department of Finance bilang Secretary of Finance at lumipat pa as Executive Secretary. Grabe, no? So, gusto niya pa talaga maging kanang kamay nitong si Bongbong Marcos. Ang lupit po, mga kababayan. Pero napansin niyo ba, dito po sa mga kasagutan ni Claire Castro, iwas na iwas po siya. At hirap na hirap din po siya na sagutin ang mga katanungan ng mainstream media. So ano pa yung mga tinanong dyan na sinubukan ni Claire Castro na ipalusot? I think ang hamon ni BP Sara kasama dyan. Tinanong din po ng mainstream media dito kay Claire Castro. Just to follow up, ang sabi po ni Justice Carpio, it's undue delegation of authority. As a lawyer yourself, what do you think po? Muli, sumusunod lamang po sa batas. Kung meron man ang constitutional dito, tingnan po natin kung yung provision mismo sa GAA 2024 ay magiging issue. Yusek, meron na po bang tugon ang kampo ni Vice President Sara Duterte? Ito, magandang tanong. Mahayag ng Pangulo Miss Eden Santos, nagbabalik. Magandang tanong to. Tingnan natin maigi. na bukas siya sa dialogo sa Vice Presidente para sa pagkakaroon ng pagkakaisa sa bansa. Since ang Pangulo po ang nag-offer nito para maipakita yung kanyang sinseridad, yung kanyang pagiging seryoso, wala po ba siyang unang hakbang para mangyari po yung dialogo na ito? Pwedeng i-correct po natin. Wala po tayong sinabing nag-initiate. Ang Pangulo po, even before, ito po ay napag-usapan na sa isang podcast. Utang ina, palusot pa mga kababayan, Siya nga nagsabi na bukas po siya sa pakikipag-usap kay Vice President Sara. So bakit pa ibahin ni Claire Castro? Sino ba yung dapat paniwalaan? Sino ba yung nagsasalita? Ikaw o si BBM? Kapag hindi po napagbigyan ang kanilang gusto, pakikipag-usap, pag-reconcile, sabihin nila, ay hindi naman talaga sinabi yan ni Bongbong Marcos. Anong mga pinagsasabi niya? Na naginip ba siya? Nagsasalita ba siyang bangag? Tatandaan niyo po ba yun? Nung tinanong ito ni Katoning. Ang Pangulo ay open sa lahat ng gustong Sa lahat, pero binabanggit niya ang Vice President. Gaga ka. ipagdialogo. Kahit sino na may concern at maaaring mapag-usapan, hindi lamang ang Vice Presidente, sa lahat. Open ang Pangulo sa anumang discussion para po for the unity sake. For the unity, utot mo. Anong unity pa yung pag-uusapan dyan? Di ba? Ipahirap po makikipag-unity ngayon sa mga magnanakaw. Tandaan natin, di ba? Kung ayaw mo madamay sa mga magnanakaw, huwag ka nang sumama dyan. Kung alam mo naman kung sino yung mga yan, tapos kayo makipag-dialogo pa si BP Sara. Di kung makipag-dialogo po ang mahal nating Vice President, parang tinatanggap niya na lang or parang kinukonsidera niya na lang itong pagnanakaw, pagkukurap na ginagawa ng Marcos administrasyon. Kasama si Marcos, kasama si Sandro, of course, and yung kanyang asawa. Diba? Alam niyo, napakabagal lang ng gobyerno natin nakapakabagal yung ibang mga independent na ahensya ng gobyerno na hindi nila iniimbestigahan, kagaya nitong si Sandro o kagaya nitong si Lisa Marcos na nabanggit ni Saldico. Yung mga binabanggit si Saldico, may sinasabi siya, bakit hindi nila imbestigahan? Tahimik po sila. So, ibig sabihin, nagpapakontrol talaga sila. Kaya, ang sinasabi mga independent na ahensya ng gobyerno, parang hindi totoo Parang naging sunod-sunuran lang din dito po kay Bongbong Marcos. Lalo na, yung ombudsman na parang nilagay dyan si Boying Rimulya para targetin lang talaga ang pamilya Duterte at ang mga kaalyado. Here we go.
warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa ay kanilang isi-serve at sinasabing pwede daw pong magiging fugitive itong Senator Bato de la Rosa kung sakaling lalabas ang warrant of arrest at kung hindi po siya susuko. O, tingnan mo, iba po talaga ang kanilang gustong mangyari. Yun po yung ibig sabihin natin. So kung meron po pagpapahatid na mensahe ang Vice Presidente, siguro po si spokesperson na naman po niya ito dapat na itanong. Another topic lang po, reaksyon ng palasyo doon sa sinasabing parang credit grabber po ang Pangulo, doon po sa Bukana bridge na inopen po, na sinasabi po niyang naaprubahan ng mga 2022 at 2018 pa daw po yun under the previous Tama, galing talaga ni Miss Eden. Palakpakan si Miss Eden. Ang galing talaga. Tingnan natin kung anong sagot na naman ni Claire Castro dyan. Actually, hindi po siya mukhang credit grabbing, kundi credit grabber talaga. Yung gunggong na yan na si Boboem. Sino po ang bumabatikos? Sino po ang nagsabi? Kami. Ito ay nagsimula, na-approve ito noong July ng 2022. July 2022. Ayan, may mga dokumento na lumalabas. 2028 na approve. Nagsimula ito ng 2023, early 2023. Late 2023. I'm sorry, late 2023 kasi mga Alam mo, katabi pa pala ni Bongbong Marcos itong si Vince Dizon. No? Alam niyo mga kababayan natin si Vince Dizon, alam niya po yung detalye dyan. Dahil naging part po siya ng Duterte administration. Kaya magtaka po tayo, bakit kasama siya po sa nagsisinungaling? approval. Di ba, Bukeng, may mga ebidensya yan. At ngayon ay tapos na. Noong pa sinabi ng Pangulo, what can we expect from the Dutertes? They are pro-China. Pro-China daw po. Pero yung pinuntahan ni Bongbong Marcos na tulay, yung Bukana Bridge, ay pinunduhan po yun ng China. So, dapat hindi siya pumunta doon. Dapat hindi siya nag-ribbon cutting kasi binabatikos niya yung China eh. Ayaw nila na tawagin sila na pro-China eh. Pero yung kanilang pakikisama, yung kanilang pagbukas sa proyektong ginawa ng China, grabe rin naman pasalamat ni Bongbong eh. Binagit niya na po yan. Natulungan naman tayo ng ating mga Chinese na contractor dahil ang ganda ng technology nila kaya napakabilis at marunong talaga sila magpatayo ng magandang tulay, magandang infrastructure na mabilis at nasa tamang gastos, nasa tamang presyo. We are happy to announce that the goodwill gesture of the People's Republic of China for committing to donate the 1.5 billion peso construction of the bridge. So there is another bridge coming. Galing talaga. 2018 pa po yan, sinabi ni Vice President Sara. So, mayor siya, President si Tatay Digong, nung nag-donate, hindi po yan utang mga kabayan po natin. Ulitin po natin. Hindi po utang yung tulay na yan. Yan po ay government to government na ibinigay lang ng China bilang tulong po sa Pilipinas at tulay na pinagawa sa Davao. So hindi po utang yan. This is one of the four major projects that our legacy projects that we will be. Gago no, mga kababayan, no. Kinamkam na naman at legacy project niya daw po ang Bukawi Bridge. Kaya galit na galit yung mga taga Davao dito po sa kasinungalingan ni Bongbong Marcos. At imagine mo, nagpadala pa ng tangke de gera at nagpadala ng libo-libong pulis para barikadahan ang mga kalsada. Kasi akala niya kasi, mga kababayan, ay kukuyugin siya ng mga taga Davao. Hindi naman po ganyan ng mga taga Davao. May kunting pagpapahiya lang sa kanyang pagdating. Dahil pinakita ng mga taga Davao kung gaano nila kamahal yung ating Tatay Digong sa pamamagitan ng pagsigaw ng Duterte. So, Duterte pa rin. And of course, buong Davao yan. At alam nyo, hindi naman mamahalin ng mga Davaoeños itong si Tatay Digong, itong si Vice President Sara, at ang pamilya Duterte, kung hindi po sila magaling makisama at kung hindi po nila ginagawa ang tunay na pagiging lingkod bayan, hindi yan sila mamahalin ng Davao. Alam nyo, kahit siguro sa lugar ni Bongbong Marcos, kung hindi siya magbabayad, kung hindi siya mag-aabot ng ayuda,
wala siguro magsisigaw sa kanya. Wala siguro magcha-chant ng BBM. Baka i-chant nila BBM resign pa. Dahil buong mundo po, kahit yung kanyang mga, di ba, yung kanyang mga kababayan sa Ilocos ay nagrereklamo din sa hindi magandang ginagawa nitong si Bongbong Marcos. Sinabi nga nila sinisira pa daw ni Bongbong Marcos ang imahe ng kanyang ama. Actually, nilagpasan nga po At palagay nyo, si Amy Marcos makukonsensya at magsalita kung matino itong kanyang kapatid. Ulit tayo. Finishing in Davao and its environs. So, Nungaling, no? nakatapos na tayo yung marami na tayong nabuksan na section Nungaling, kulong na yan. dito. And this will be now another major part of this bypass road. So, I'm congratulating the DPWH for their Punta itong si Vince Dizon. Congratulations to the DPWH. Wala ka namang inambag dyan. good attention to this matter, and lahat ng nagtrabaho rito, congratulations. At we're looking forward Congratulations to sa mga taga Davao. kailan meron ng dadaan na traffic dito. Thank you. Okay, Good morning. sir. Credit grabber. Balik tayo kay Lucaret. Tayong nadinig na ganun. Wala po tayong wala akong konteksto. So, kung hindi natin alam kung sino nagsabi at ito ay sa tabi-tabi lamang. Oh, yun na nga. Yung taong bayan, ang taga Davao, nagsasabi na credit grabber itong si Bongbong Marcos. At mismo sinabi niya na sa kanya daw po yung proyekto na yon. Ay, nako. Hindi na po natin ito dapat pansinin pa muna. Dahil alam naman po natin, sa ngayon po, ang sinabi po na Bocana Bridge ay natapos po sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Next question, please. Sunod na tanong mula kay Gilbert Verdes, DWIZ. Good morning po, Yusek. Tinanggihan po ni Congressman Pulong Duterte yung imbitasyon po ng Independent Commission for Infrastructure ukol po sa investigasyon doon po sa flood control project sa Davao. Sa halip po ay inirekomenda ni Duterte na imbestigahan po ng ICIC Pangulong Marcos at ang unang pamilya po. Ano pong reaksyon ng palasyo po dito? May kasabihan tayo, buntot niya, hila niya. It means you are responsible for the consequences of your own acts. Marami na po mga mabatas na gumalang sa pagpapatawag ng ICI. Nagbigay ng kanilang mga response, ng kanilang mga nalalaman. At kung walang itinatago, di dapat magtago. Dapat yan. Tama yan. Kung walang tinatago, dapat hindi magtago. Eh bakit yung anak ng amo mo at ang amo mo rin na si Sandro Marcos ay nagpatawag ng executive session? At ayaw niya na marinig ng taong bayan sa pamamagitan ng live stream ang kanyang mga sasabihin. So bakit siya nagpa-executive session? Useless din yun. Kasi ang gusto ng taong bayan marinig kung anong kasagutan sa mga katanungan. O bakit siya nagpa-executive session? Kasi may tinatago. Kaya tama ka dyan, Claire Castro. At bakit kailangan na pumunta ni Congressman Pulong Duterte in the first place? Alam niya naman ang agenda ng ICI. Ito po ay para gumawa sila ng panibagong drama, diversionary tactics, at gamitin lang ang mga Duterte sa kanilang gustong mangyaring pag-divert ng issue. At ginamit pa nila itong mga makakaliwa para banatan itong mga Duterte. Kunwari, may iba talaga na nag-i-invite, may iba na nagre-recommend na paimbestigahan itong si Pulong. Kunwari lang yun, di ba? Pero sa totoo lang, bayad naman yung mga yan. Hindi naman kasi gumagawa ang mga makakaliwa pag hindi sila binabayaran. So tama yan. Kasi unang-una, wala namang pangil yung ICI na yan. Wala naman silang power to contempt. Wala naman silang power to subpoena. Wala naman silang kapangyarihan. Useless naman sila. Bakit pupunta dyan si Pulong? Di sa ombudsman sila mag-file para masagot ng maayos ni Congressman Pulong Duterte. And alam naman po ni Congressman Pulong Duterte na ito talaga ay gagamitin lang siya. Kaya sabi niya nga, bakit siya magpapagamit? Tama yan. Ang galing. Otak talaga ang ginagamit ng mga Duterte na wala ang ganito yung mga Marcos. Inaubos nila ang pera ng taong bayan na pinag-aakala nila na kaya nilang malusutan. Okay, dito na po tayo mga kababayan sa bagong announcement po ng Supreme Court na dapat ibalik ng gobyerno ni Bongbong Marcos ng palasyo itong kinuha nila na 60 billion sa PhilHealth. Nako po mga kababayan po natin. Kaya talagang totoo yung sinasabi nitong si Erice na sa dami-dami po ng kinakasangkutan na anomalya nitong si Bongbong Marcos
palagay ko karapat dapat lang na talagang may mag-file ng impeachment laban sa kanya kung ayaw niya pong mag-resign. Kasi unang-una, wala nang tiwala ang taong bayan. Di po ba? At ngayon, ang mga nagsalita ay pilit nilang binubusalan. At pilit nila ngayon, mga kababayan, na kung sino man ang magsalita ay pasuspindi nila. Tingnan natin kung isuspindi nila itong si Erice. Si Erice ito ay dilawan. So ngayon, marami po sa mga dilawan ay ayaw po na mag-resign or ma-impeach itong si Bongbong Marcos. Ang gusto nila ma-impeach si Vice President Sara. And tingnan natin kung dalawa po yung papailan ng impeachment, VP Sara and Bongbong Marcos, tingnan natin kung sino ma-impeach dito. Kasi ako naniniwala, wala na pong boboto na ganon karaming numbers na ginawa ni Tambaloslos kay Vice President Sara. Dahil malapit na 26, tapos 27. Talagang simula na po yun ng pangangampanya, simula na po yun ng paparamdam. So talagang lilipat po sila dyan sa kampo na malakas. Dahil alam nila ang taong bayan, kung sino po ang iyong sinasamahan, yun din po yung binoboto. Lalong-lalo na kung alam nila na kung, yan, kaya yan, sasamahan mo mga magnanakaw, hindi, sinong susuporta sa'yo? Parang kinukusinti mo yung pagnanakaw. Ay, ito mga kongresista na ito, mga kababayan po natin, na sinasabi nila na talagang suportado pa rin nila si Bongbong Marcos. Nako po, tumingin sila sa salamin at pakinggan nila ang kanilang sinasabi. Dahil sa dami po ng kinakasangkutan ng gobyerno ni Marcos Jr., sa dami na po na nagreklamo, nagrarally na wala na siyang ginagawang matino, puro papagnanakaw at hindi naman nakukulong ang mga malalaking isda, no? Lalong-lalo na kapag kanyang kaalyado. O ito na, Ralph Recto, Bongbong Marcos, ibalik nyo na po ang pera sa PhilHealth dahil yan para sa kalusugan ng sambayanang Pilipino. Pasok Supreme Court. Its session on December 3, 2025, acted on the consolidated petitions in the PhilHealth case. The Supreme Court, through the ponentia of Associate Justice Amy C. Lazaro Javier, unanimously ordered the return of PhilHealth funds previously transferred to the National Treasury in the amount of 60 billion pesos and permanently prohibited the transfer of the remaining 29.9 billion fund balance. The court, by a majority vote, also declared void Special Provision 1D, Chapter 43 of the 2024 General Appropriations Act, or the 2024 GAA, and the Department of Finance Circular Number 003-2024 for having been issued and implemented with grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Special Provision 1D authorized the return of the fund balance or the excess reserve funds of GOCCs to the National Treasury to fund unprogrammed appropriations under the 2024 GAA. The DOF issued Circular Number 003-2024 directing the transfer of 89.9 pesos, The DOF issued Circular Number 003-2024 directing the transfer of 89.9 billion pesos to the National Treasury, representing the fund balance or excess reserve funds of the PhilHealth. In compliance, the PhilHealth remitted 60 billion pesos to the National Treasury in 3 tranches. The Supreme Court issued a TRO against the transfer of the remaining 29.9 billion pesos PhilHealth funds and the further implementation of Special Provision 1D of the 2024 GAA and DOF Circular Number 003-2024. The Supreme Court struck down Special Provision 1D of the 2024 GAA for being a rider, a provision not germane or related to the bill's purpose. The Constitution requires all provisions of the GAA to be germane to its purpose to prevent surprise or fraud upon the legislature and to fairly inform the people of the bill's subject. A provision is considered germane if it is particular, unambiguous, and appropriate. While Special Provision 1D is particular to the unprogrammed appropriations in the GAA, the Supreme Court found the provision ambiguous because it introduced the concept of a fund balance, a term not defined in the 2024 GAA. The Supreme Court also ruled that Special Provision 1D is void because it impliedly repeals Section 11 of the Universal Health Care Act, or UHCA, and the sin tax laws.
Under Section 11 of the UHCA, PhilHealth is required to maintain reserve funds up to a ceiling equivalent to 2 years of projected program expenses. Each year, PhilHealth must set aside part of its net income as reserve funds, and any unused funds must be invested so that earnings are added back to these reserves. If the reserve funds exceeds the ceiling, the excess must be used to increase the benefits under the National Health Insurance Program and to reduce members' contributions. Section 11 also expressly provides that no portion of the reserve fund or its income may be transferred to the national government or any of its agencies. The Supreme Court ruled that reallocating PhilHealth's supposed excess reserve funds through Special 1D and DOF Circular number 003-2024 makes compliance with Section 11 impossible. These measures undermine the very nature of PhilHealth funds as pooled resources for social health insurance, hinder the UHCA's goal of delivering comprehensive and universal health care, and ultimately violate the people's right to health and to an affordable, sustainable, and accessible public health insurance. The Supreme Court stressed that Congress cannot repeal Section 11 through the GAA, which may only provide appropriations consistent with existing laws. It cannot amend or overturn substantive policy. Any changes affecting the UHCA, particularly PhilHealth's reserve funds, must be enacted through separate legislation. The Supreme Court further found that Special 1D contradicts the sin tax laws, which earmark specific percentages of excise taxes on sweetened beverages, alcohol, and tobacco products exclusively for the UHCA. The Bureau of Treasury must set aside these amounts for the UHCA's implementation, and Congress must fully allocate them to PhilHealth through the GAA. Congress cannot reduce, suspend, or withhold these earmarked funds. The Supreme Court added that while the state may adopt measures to improve the economy, such measures must not contravene what the Constitution itself guarantees: affordable health care for all Filipinos, especially the underprivileged. The Supreme Court also ruled that the Finance Secretary cannot, in any capacity, augment any item in the GAA because this power belongs to the President. The Supreme Court also ruled that the President did not commit grave abuse of discretion when he certified as urgent House Bill number 8980, now the 2024 GAA, which dispensed with the requirement of reading on 3 separate days and the printing and distribution of copies in advance. Except in cases of grave abuse of discretion, the authority to decide whether a certification of urgency is valid rests solely with Congress. Okay, mga kababayan po natin, sinasabi nga po ng Supreme Court na hindi dapat ito pakialaman, lalong-lalo na po kung hindi naman related po sa National Health Program itong pera po ng PhilHealth. Malinaw na mali po ang ginawa po nila, malinaw na wala rin pong karapatan itong Serikto na kunin po ang pera ng PhilHealth at sinasabing i-divert, sinasabing gagamitin sa ibang programa ng gobyerno na hindi po related sa health. Ang pagkatanda ko dito, mga kababayan po natin, yung 60 billion na kinuha nila ay yun daw po ay gagamitin po nila sa pagpapagawa ng tulay connecting Iloilo and Guimaras. Pero yun nga, yung tulay na yun is na-aprobado na pala yung loan na yon sa ibang bansa. Pero bakit kailangan pang gamitin ang pera ng PhilHealth? So, isa yan sa questionable, mga kababayan po natin. Ang nakalungkot lang, na-desisyonan na po itong petisyon patungkol sa PhilHealth at na-desisyonan na ibabalik. Ngunit, ang National o yung General Appropriation Act o itong GAA, itong issue po sa bicameral report, may mga insertion at sinasabi nga na ito is unconstitutional na pinail ni Attorney Vic Rodriguez, ni Congressman Ungab, ang budget, most anomaly, most controversial, most corrupt budget for 2025. Ayon sa Supreme Court ay hindi pa rin nadidesisyonan. So hindi po makapagsalita itong si Attorney Camilting dahil wala pang decision po ang Supreme Court patungkol dyan. So ito lang, kailangan maibalik agad ng gobyerno sa PhilHealth
itong pera na 60 billion na kanilang kinuha. Sa mga kababayan po natin na nagsasabi, di ba 90 billion yun? Hindi po. Kasi hindi po lahat nakuha. Kumbaga, ang na-withdraw lang po nila is 60 billion lang, samantala yung natira ay hindi nila na-withdraw sapagkat naglabas ng TRO agad ang Supreme Court ayon doon sa mga petisyon patungkol po sa paggamit ng pera ng PhilHealth. Yun po mga kababayan po natin, napakalinaw, di ba? Napakalinaw na talamak po talaga yung pangangamkam ng pera ng gobyerno nitong si Bongbong Marcos. At yun nga, kung may mag-file ng impeachment, mas maganda. Kasi kung hindi naman siya magre-resign, edi impeachment na lang. At wag nilang idamay itong si Vice President Sara, mga kababayan po natin, dahil wala naman pong enough na reason, kagaya nitong corruption, kagaya nitong confidential fund, na alam naman po ng sambayan ng Pilipino na yan po ay gawa-gawa po nila. And ilang taon, 3 taon na po, na binibigyan po ng malinis na report ng COA, itong Office of the Vice President. Kung may mga issue man sa sinasabi doong overprice, yun po is another fake and propaganda against po sa ating Vice President sapagkat wala po silang maibabato na korupsyon o anumang masamang issue sa ating Vice Presidente, yung pa-travel-travel. Ito po ay ginagawa ni Vice President Sara para naman sa mga kababayan nating OFW at para po bisitahin ang kanyang ama na pinakulong nitong si Bongbong Marcos na walang utang na loob at panay pagnanakaw pati po sa mga major infrastructure project or flagship project ng nakarang administration, ninanakaw pa ni Bongbong Marcos at kiniklaim na sa kanya daw po, mga kababayan. At yung mga kasundaluhan po natin, pilit nilang sinusuhulan ngayon sa pamamagitan ng pag-increase ng sahod. Pero malinaw naman po, mga kababayan, na ito ay pampalubag loob, pakonsuelo di bobo para hindi matuloy ang pag-aklas, yung sinasabing destabilization na umuugong sa loob po ng Armed Forces of the Philippines. Again, balikan natin, ito na nga po, nagre-resign na yung mga tauhan ni Bongbong Marcos, lalo na po yung involved. At sinasabi po ni Congressman Erice na deadball na po itong ICI sapagkat iniwanan na nga po nitong si dating Secretary Singson dahil hindi nakayanan ng kanyang konsensya ang ginagawa po ng Marcos administration at ang pag-cover up na ginagawa naman po ng ICI. Ito sinasabi ni Bongbong Marcos na umpisa pa lang ito. Marami pa tayong maipapakulong at marami pang magpapasko sa kulungan. Ito po is another propaganda lang para mailihis ang isyo at sabihin siya po ay umaaksyon at sabihin siya po ay walang kinalaman. Pero malinaw na tinuturo na po ni Saldico yung involvement ni Bongbong Marcos, yung pag-resign ng kanyang mga tauhan, yung pagtago ni Secretary Bunuan, lahat po kasi yan ay siguradong ituturo si Bongbong Marcos kung sakaling sila po ay nandito sa Pilipinas. Yan si Saldico ay talagang nagkaroon ng lakas ng loob. So hopefully, si Bunuan ay ganoon din po yung gagawin. At lahat po ng mga involved dito, kumanta na kayo. Huwag nyo nang antayin, no, na magbago ang administrasyon at isa-isahin po kayo para talagang malaman kung kayo po ay involved dito. Kaya kung may kinalaman sila at may involvement si Bongbong Marcos, palagi ko mainam na kumanta na lang sila habang maaga pa kagaya ginawa nitong si Saldico. At yung ginawa po ng ICI Commissioner na si Rogelio Babe Singson, umalis na lang siya ng maaga ay sa madamay po siya sa paglubog nitong Marcos administration. Kaya ang sigaw ng taong bayan, patuloy pa rin ang panawagan na mahiya po itong si Bongbong Marcos at sana tuluyan na po siyang mag-resign at magkaroon ng katahimikan yung ating bansa at mapanagot ang tunay na mapanagot. So bukas po mga kababayan po natin, mayroon po tayong sinusulong na signature campaign para po sa petition sa Supreme Court na ma-release po itong si President Duterte. Umaksyon ang Supreme Court. Wala mang kapangyarihan ang Supreme Court sa ICI, pero mayroon po silang kapangyarihan na utusan ang gobyerno ni Bongbong Marcos na pauwiin immediately sa Pilipinas ang ating dating presidente. So kami naman yan po yung pamagat ng signature campaign. Bukas po magla-livestream po tayo at titingnan po natin kung saan yung mga susunod na ganap
may mga plano na mga parang mobile caravan. So stop sa isang lugar, then signature campaign stop sa isang lugar. So depende, bukas malalaman natin bukas. And bukas sa batasan muna tayo, doon muna tayo magsimula. Okay, maraming salamat at kung kayo po ay hindi pa nakalike sa ating video, palike naman. At kung kayo po ay nakarating sa video ito, nako po, maraming salamat mga kabayan. Kay Ma'am Gina Ray from Europe, Ma'am, maraming salamat sa iyong pagbibigay ng super thanks. Thank you po kay Ate Elizabeth, kay Kuya Yoshi Shibukawa, kay Ate Lablin, sa daris po na mga nagpapakulay, sa mga walang sawang nagsusuporta, sa mga diehard viewers natin. So, thank you po. Nandiyan Star Jimenay, Ate Sorina, Filipino Boy, si Gerald Calzado, si Lynn Carmelotes, si It's Mine, si Mimi's Vlog. Of course, sa lahat po ng mga maisog vloggers na talagang walang sawang nagsusuporta, maraming salamat po of course sa buong organisasyon ng maisog na binuo po ng ating dating President Duterte at kay Vice President Sara. Mabuhay po kayong lahat. Buhay ang bansang Pilipinas. Tuloy-tuloy po ang pakikipaglaban para po sa tunay na pagbabago. God bless Pilipinas.